Okay, so in this topic, pag-usapan naman natin class yung equilibrium of concurrent force system in space. Kapag ka class, nagsosolve kayo ng problems ng equilibrium of concurrent force system, last time, ang kino-consider nyo lang is 2D, two-dimensional lang, flat surface lang. Pero this time, solve tayo ng mga problems na three-dimensionals na. Yung formula na ginagamit nyo from the 2D, yung summation of forces along x-axis, along y-axis, dadagdagan lang natin ng along z-axis. And yung formula din ng pagkuha ng moment nyo last time is, ang ginagamit nyo lang is summation ng moment along x-axis is equal to 0, summation ng moment along y-axis is equal to 0, and this time, dadagdagan din natin ng summation ng moment along z-axis is equal to 0. So, yan lang. Yan lang yung kinakailangan nyo tandaan ng mga formula sa pagsosolve ng problems involving equilibrium ng concurrent force system sa space. Ang pinaka-critical dito sa pagsosolve ng ganitong problems ay kinakailangan yung mailagay yung correct directions ng mga reactions nyo. Kasi kapag hindi nyo nailagay yung mga correct directions ng inyong reactions ay mamamali kayo. And meron tayong gagamitin pa na formula bukod dyan. Isulat ko na din dito. Kagaya nung last time ng pagkuha nyo, yung proportional formula natin. Ano nang yung proportional formula natin na binigay ko sa inyo? That is F over D is equal to F sub X over X is equal to F sub Y over Y or sug natin, di pala kasya. Or F sub Z is equal F sub Z over Z. So, gagamitin nyo rin to. Kaya pakitandaan mabuti yung tatlo na yan. Magte-take lang kayo ng forces along x-axis, y-axis, tsaka z-axis. Magte-take lang tayo ng moments at tsaka gagamitin natin yung mga proportional formulas natin. Okay? So, try natin dito sa problem number 1. Sabi dito, the shear leg direction in the figure supports a vertical load of 2,000 newtons applied at point A. So, nakikita nyo naman yung point A, tapos merong apply na load na 2,000 newtons. Points B, C, D are in the same horizontal plane at A. So, asan yung point C, D, at saka yung B nyo are in the same horizontal plane at A. Hindi at A yun na end yun, end yan. Baguhin nyo to. So, alisin nyo na yung at na yan. So, kahit tuldok na yan. Nasa same horizontal plane daw yung tatlong point na yan. Ibig sabihin, flat surface siya. Hindi, flat surface yung tinutuntungan ng mga supports natin na yan. Kaya nasa isang horizontal plane sila. And then lastly, meron tayong point A, point O, at saka point D are in the same XY plane. So, nasa bang X plane natin? Ito yung X, ito yung X, ito yung Y natin, di ba? XY plane. So, kung nasa iisang plane pala, yung point A, yung point O, teka, markan natin, yung point A, yung point O, at saka yung point D, ibig sabihin, magkakatapat yung mga yan. Ibig sabihin, mukha lang hindi, pero itong point A na to, nakadirect towards dito sa x-axis natin. So, nandito siya nakapantay. Okay, so, lagyan ko para mas matandaan nyo. Yung point A na to, nandito yan. Nakasalat yan dito sa x natin na yan. Mukha lang hindi. So, ayusin natin. Hindi kasi maayos. So, ayan. Nandyan siya. Nakaturo, kumbaga, sa x-axis natin yung point A na yan. So, ngayon, determine the following. The force in member AB, AC, at saka AD. Gagawin nyo,
first step, kinakailangan ilagay nyo yung mga reactions nung bawat supports na yan. Ang reactions lang naman ng support na yun, since ang force nyo lang naman na nandyan is vertical, 2,000 newtons, definitely, ang magiging reaction nyo lang is vertical lang din. Pero imagine niyo mabuti, kapag class nag-apply kayo ng 2,000 newton load na yan, dyan sa point E na yan, hihilahin niya to, di ba? Hihilahin niya tong pole na to. Ang mangyayari, kung hihilahin yan pataas na ganyan, definitely ang magiging support niyan is pababa. Ito yung kanyang dy. Next, kapag class tinusok niya to, yung 2,000 newton na yan, matutusok to pababa, yung rod C na yan, definitely, ang magiging reaction niyan is pataas. This is your CY. And then next, kapag tinusok nyo rin yung 2,000 newton na yan, magiging tutusok yan pababa dito sa rod, ay dito sa pole AB na yan, kahit ano man yan. Definitely, ang magiging reaction nyo, vertical reaction nyo, dito sa B is vertical na pataas din. This is BY. Okay? So, pakitandaan kung paano ko nalaman yan ulit. Yung rod AD na to, kapag ka in-apply nyo ng 2,000 newton to, hihilahin niya yan. Kaya magiging reaction yan is compression. Likewise, kapag ka naman nag-apply kayo ng 2,000 newton dyan, itutulak niya to, yung point C na yan. Kaya magiging reaction niyan is pataas. Tapos, yung point B din, ganun din. Itutulak niya din yan. Kaya magiging reaction niyan is pataas din. Ito kasi tataas to, kaya ang naging reaction niyan is pababa. Okay? So, ayan. And then next step na kinakailangan nyo gawin, solution. Bakit ba asog ng asog? Solution. Sulat nyo dito, solution. Ayan, solution. Next step na kinakailangan nyo gawin is to solve for the distances ng mga rod na yan. Unahin natin yung distance AD. Unahin nyo class yung distance AD. Paano tayo class nagsasolve ng distance? Diba square root ng x squared plus y squared plus z squared. Ano ba ang xyz ng rod AD na yan? Pagka tinignan nyo, ang x value ng rod AD na yan is ano? If this is 20, paplasan nyo ng 10, that is plasan nyo 20 plus 10, that is 30. This is 30 squared plus, ano ang y niyan? Ang taas lang naman yan lahat is 15, therefore that is 15. 15 squared plus, ano kaya ang z-axis niyan? So, sa tingin ko, walang z-axis yan kasi nga, yung point A na to is naka-point dito sa y-axis nyo. And since yung point B nyo is nasa x-axis din, hindi siya gagalaw ng forward or backward na paganyan, kaya ang magiging z-axis nyo dyan is 0 squared. So, therefore, para makuha yung value ng distance AD nyo na yan, pakicompute yan. Input nyo lang sa calcu, square root ng 30 squared plus 10 squared, that is 31.62. Di pala 10, 15. 15, 50, ayan, 15. 30 squared plus 15 squared, that is 33.54. 33.54. Next, computin din natin yung distance AC. Is equal to square root ng x. Ano ang x ng distance AC na yan? Ano kaya? If this is 10, simula dito hanggang dito, ano kaya to? Simula dito hanggang dito. Based dyan sa figure na nakikita nyo. If that is 10, 10 din to. Ayan o. 10 din yan, di ba? So, simula dito, sa point na to, lumiko siya hanggang dito. Hanggang dito.
Ayan. Tapos, nadagdagan pa ng 10 dito. Therefore, dalawang 10 yan. Yan. That is 10 squared plus 10 squared plus yung height niyan. Pare-parehas ng height yan. 15. Plus 15 squared. So, paki-compute yan. Yung AC na yan. That is equal to square root ng 10 squared plus 10 squared plus 15 squared. That is equal to 21.62. 20.62. 20.62. And then lastly, we have distance A, B. Parang rad naman yan, no? Rad AB, no? So, kumpitin natin yung distance X ng rad AB na yan. Para makuha natin yung distance niya. Ano yung X niyan? 5. Ayan, no? Nakagiven na yung 5. Andyan. 5 yan parehas. So, 5 yung kanyang Z. At saka 5 din yung kanyang. At saka 10. 5 yung kanyang Z. Ito kasi 5 yan. Simula dito. Ito yung origin nyo. 5 yan. So, 5. That is Z. Kahit ano naman unahin nyo. Tapos, kapag tiningnan nyo, yung origin ulit. Balik kayo sa origin. Ito yung origin nyo, di ba? From that origin hanggang dito, sa point na to. Ano kaya yan? From this origin hanggang dito, sa point na to, distance AB, that is 10, di ba? So, 10, that is 10 squared plus yung z nyo kanina 5 squared and then yung height nyo, same lahat yan, 15 squared. Okay? So, again, etong line AC na to, naging 10 yan kasi nasa gitna siya. Sa gitna yan, no? Kaya, di ba 20 to? That is 10. Kapag ka nasa gitna yan. And then, eto naman, naging 10 to kasi simula dito sa origin na to, hanggang dito sa point A natin na to, bababa yan sa B. So, that is 10 also. So, alisin nyo na yung mga dot na yan. Para hindi tayo malito. Medyo nakakalito nga lang siya, no? Kapag kumukuha ng distance na ganyan. Pero, kapag binasa nyo mabuti yan, tama yung mga yan. So, input nyo yung mga values niyan. That is square root ng 10 squared plus 5 squared plus 15 squared. That is 18.71. That is 18.71. Next, i-apply nyo class yung mga formulas na nasa screen nyo na yan. Kahit ano unahin nyo dyan. Unahin natin class yung summation ng forces vertical para makapag-formulate na tayo. Taking summation ng forces vertical is equal to 0. Lahat ng pababa, equate nyo sa lahat ng pataas. Ano yung mga pataas? You have CY plus BY is equal to DY plus yung pababa, 2,000. Ayan. And then next, meron pa ba? Wala naman kayong horizontal dyan, so hindi nyo magagamit. Meron ba kayong force sa Z? Wala din. Mag-moment na tayo. Summation ng moment, saan nyo gustong unang mag-moment? Saan kaya unang mag-moment para makuha nyo na agad yung values ng isa dyan? Kahit ano kasi mauna nyo dyan, makuha. CY, BY, or DY, masasolve nyo na tuloy-tuloy yan. Pagka sa x-plane tayo nag-moment, ano yung matatamaan? Ano kaya ang matatamaan? Isa lang, no? Ang matatamaan, DY lang. So, hindi pwede yun kasi dalawa yung unknown. Pagka sa x tayo nag-moment, sa x-plane, do dy. Pagka sa y naman, wala tayong tatamaan. Mas marami tayong tatamaan kapag ka nag-moment tayo sa z-plane. So, summation ng moment sa z-plane is equal to 0. Kapag ka nag-moment tayo sa z-plane, ano yung mga ma-expose dyan? Tatamaan to. Tatamaan tong CY. So, cancel na yan. Ano pa? Tatamaan tong BY kasi nandyan yan sa Z-plane. So, cancel na yan. Therefore, ang lalabas lang is yung DY at saka 2,000.
So, ayan. Ito lang, yung lalabas dyan, dy at saka 2,000 kasi yan lang hindi tumama sa z-plane natin. Again, ulitin ko lang, bigyan ko pala ng emphasis to. Kapag ka nagsosolve kayo ng 3D problems na ganito, na equilibrium, medyo complicated siya. Kapag ka ginamitan nyo ng moment along x-axis, lahat ng tatama sa x-axis, 0 na. Likewise, kapag ka nag-moment kayo sa y, lahat ng tatama sa y-axis, 0 na din. And sa z-axis or plane, 0 na din. So, kaya ang lalabas lang dyan is yung dy tsaka 2,000 kasi yun lang yung hindi tumama sa z-axis natin. So, ang magiging ikot niyan, pagka nag-moment kayo sa z-plane is dy times. Ano kaya ang distance niyan from dy? Ito 20. Diba? Ito yung point nun hanggang sa z-plane. So, from here hanggang dito sa z-plane natin. Ito yung z-plane nyo. Kung saan unang tatama yan, that is 20. So, therefore, this is 20. And naka-counterclockwise yan. I-equate nyo yung lahat ng clockwise. Naka-clockwise itong 2,000. And yung distance niyan simula dito hanggang dito sa point na to is ilan? This is 10. So, therefore, that is 2,000 times 10. Solving for the value of dy, masasolve nyo na yan. Dy is equal to, ilipat nyo lang yung 20 sa kabila. This becomes 2,000 times 10 over 20. That is 1,000. Ang value ng dy nyo is 1,000. Since meron na kayong dy, pwede nyo nang i-substitute dito sa equation natin. Kaso, meron pa kayong unknown, by at saka cy. Kasi, hindi nyo pa naman nasosolve tong dalawa na to. Wala pa kayong cy, wala pa kayong by, meron na kayong dy. So, therefore, mag-moment pa tayo. So, kayo pwedeng mag-moment pa. Natatamaan yung isa dyan, cy or by. So, saan tayo pwedeng mag-moment? Na ma-expose pala, ma-expose yung cy or by sa x-axis. No? Kasi tatamaan tong 2,000 na to at saka itong dy na to. So, ang ma-expose is by at saka cy. So, mag-moment tayo. Summation ng moment along x-axis is equal to 0. Pagka nag-moment ka sa x-axis, ito yon. Nag-moment ka dyan. So, ngayon, ang may expose lang dyan is dalawa, by at saka cy lang naman. Counterclockwise, yung by. Counterclockwise ba? Tama, counterclockwise. That is, ang distance niya, by. Uy, lumagpas. By times 5 is equal to, bakit naging 5 yan? Kasi, simula dito sa point na to hanggang sa x nyo, ito explain nyo, di ba? Ilan to? Ito, 5 meters. And then proceeding, cy, ito yung cy nyo. Simula dito sa point C na to hanggang dito, ilan to? This is 10. Kaya cy times 10 yan. Cy times 10. Solving for the value of cy para maging by na lang yan. Okay naman, solve nyo for by, that's equal to cy times 10 over 5. Therefore, by is equal to 2cy. So, substituting dito using equation, note natin, this is your equation 1. This is your equation 2. Ayan. So, using equation number 1, isubstitute nyo. Using equation 1, substitute. Equation 2. So, pagka ginawa nyo yun, cy plus ano ang value ng by nyo, kakakuha lang 2cy is equal to, nakuha nyo dy is 1,000 plus 2,000. Therefore, para masolve nyo yung cy, that is 3.
CY is equal to 3,000. Divide both sides by 3. Makakancel to. Ang makukuha nyo dyang CY is 1,000. Bakit ba natin kinukuha yung value ng CY, BY, at saka DY? Kasi nga class, gagamitin natin tong proportional formula nyo mamaya. Kasi meron na kayong force, distance. Kukunin nyo na lang yung CY, DY. Ito yon, yung FY na yon, para makuha natin yung force nyo. Meron na kayong value ng Y, meron na kayong value ng distance, and then meron na kayong CY, DY, or BY. Makukuha nyo na yung force nyo. Diba ang pinapakuha sa inyo? Force in member AB, AC, tsaka AD. So, makuha na natin yan. So, pag nakuha nyo na yung CY na yan, makukuha nyo na rin BY. Ito na yun eh. CY. Makukuha nyo na yung BY. BY is equal to 2 times 1,000. Therefore, BY is equal to 2,000. And then, pag nakuha nyo yan, makukuha nyo na rin DY. Nakuha na pala natin. Kanina, ito, DY. Ngayon, pwede na tayo mag-solve ng mga forces. Gamitin lang natin yung proportional formula natin. So, saan tayo pwede mag-solve? Dito na lang sa baba, kasya na yan. Dito na lang. Ayan. So, unahin natin class yung BY. BY over Y is equal to force. Ano ba ang nakakabit sa force? That is force AB over distance. Ang noong distance AB nyo, that is 18.71. Ano ang Y nyo? That is 15. Lahat naman ng Y, 15 lang yan. No? Wala namang iba yan. To. 15 lang yan lahat. To. Diba? Kaya that is BY. Anong BY nyo? 2,000 over 15 is equal to, ang hinahanap nyo, force AB over anong distance nyo? 18.71. So, pakikuha yung force AB na yan, that is equal to, lipat nyo. So, taas yung 18.71 times 2,000 over 15 na yan. Therefore, force AB is equal to ilan? So, pakicompute yan. 18.71 times 2,000 over 15. That is 2,494 or 2,495 na yan. That is 2,494 point, ano yun? 67. 67 newtons. And ano bang direction yan? Kakakuha lang natin, di ba? Kung compression yan, ano ba ang formula, ano ba ang distance ng reaction nyo? Diyan. Compression, di ba? So, therefore, compression din yan, yung BY. Yung FAB nyo, compression din yan. This is compression. Ito yung sagot nyo dito sa force AB. So, pag hindi naman pinapahanap kung ano yung direction nyo, huwag nyo nang ilagay. Pero, ayan, hinanap na rin natin. And then, proceed. Dito na tayo. Kasya naman yan. Dito. Meron na kayong CY. Therefore, CY over Y is equal to force AC naman over distance. Anong distance nyo sa AC? 20.62. Ito oh. Input nyo. Anong CY nyo? 1,000. Anong 15 nyo? That is Y. Ay, anong Y nyo? That is 15. Tapos, ano ang distance nyo? 20.62 is equal to force AC. Again, ulitin ko lang bakit naging 15 yung Y. Kasi class, pag tiningnan nyo yan, lahat ng height niyan is 15. Kakasabi lang sa problem, di ba? That point A, point D, point B, C, D are in the same horizontal plane. Tapos point A, O, D, nasa same elevation yan. Kaya 15 meters yan. Kaya 15 lahat yung Y niyan. Kumbaga. So therefore, computing for the value of force AC is equal to, ilan yan?
That is 20.62 times 1,000 over 15. So, ilan? That is 1,3. Teka lang. That is 1,375. 1,374.67. 1,374.67. Ang orientation niyan is, ang unit niyan is Newton. Tapos, yung direction niyan is, ano kaya? Compression or tension? Compression pa din. This is compression. Kasi compression yung reaction nyo. Kaya compression din to. And then lastly, para doon sa force AD natin, ito yung una natin, ito yung pangalawa, last, para makuha natin yung force AD, that is dy over y times d is equal to FAD. So, pakigamitan ng force AD yan is equal to, ano ang dy nyo? Nakuha nyo na ba yung dy? 1,000. That is 1,000 over, ano ang y nyo? 15. Times, ano ang distance nyo sa AD? Ito, 33.54. That is 33.54. Ayan. Force AD is equal to, paki-compute yan. That is 1,000 over 15 times 33.54. That is 2,236. 2,236 newtons. Orientation niyan is force AD. Pababa, oh. Pero compression pa din yan. Therefore, compression pa rin yan. Hindi naman magkaka-tension yan eh. Okay? So, ayan. Ito yung nakuha nating force. Ayan. So, ano yan? Compression or tension? This is tension pala. Hindi yan compression kasi since pababa yan, ito yung reaction nyo sa baba eh. So, ngayon, bababa yan yung dy nyo, ito yung dy nyo is still tension yan. So, this is tension. So, ito yung inyong force AD. Pero hindi naman pinapahanap sa problem yung direction niya, pero kinuha na rin natin para kung tanungin sa problem, ayan na, nasolve na natin. Okay? Ganyan lang. Ganyan lang mag-solve ng problems na merong equilibrium sa concurrent force system in space. First, kinakailangan nyo isulat or i-drawing yung mga directions ng reactions nyo. Second, kunin yung mga distances. Ito yon. Kunin yung mga distances AD, AC, at saka AB. Next, kuhanin nyo class yung mga reaction. Siyempre, dy, dc, ay dy, cy, tsaka by. Bakit? Kasi, yung mga reactions na yung makakapagbigay ng force sa mga members nyo. Using formula of proportions. Kaya kinuha natin mga yan. So, next try natin dito sa may problem number 2. Actually, halos same lang sila. Kaso lang yung orientation ng force nyo is nabago. Naging horizontal siya. So, sabi dito, the framework shown consists of three members, AB, AC, and AD, whose lower ends are in the same horizontal plane. A horizontal force of 1,000 Newton is acting parallel to the x-axis is applied at A. Compute the following. First, the force in member AB. Second, the force in member AC and the force in member AD. First step, sabi sa inyo, ilagay nyo yung mga orientation ng reactions nyo. Pero since ang force nyo is horizontal na 1,000 Newton, may expose na yung horizontal reactions ng mga points na yan.
So, unahin natin yung horizontal reactions niyan. Definitely, kapag ka to the right yan, ang magiging orientation na tong BX nyo is to the left. Kasi, kukontrahin niya yan eh. Etong CX nyo is magiging to the left din. And then, etong D is also to the left din. Kasi, hihilahin niya to. No? Hihilahin niya yan. So, ngayon, pag hinila niya, itutulak na tong mga reactions yung mga members na yan sa ibaba. Next, paano kaya ang magiging orientation ng mga vertical forces niyan? Itutulak niya to. Itutulak niya to, yung member AD na to. Definitely, yung BY niya is compression. Tapos, yung CY naman is hihilahin niya. Therefore, this is tension. Magiging tension to. Pero syempre, tension yan. Kaya lang di ko mailagay sa baba kasi matatakpan yung 3 meters. Pero tension yan. And then lastly, yung dy din is tension siya. Ito yung dy. Next step, kinakailangan computein natin yung mga distances niyan. Unahin natin yung distance AB. Ang formula ng pagkuha ng distance is still square root ng x squared plus y squared plus z squared. Ano ang x ng distance AB? Simula dito sa origin na yan. Ilan yan? That is 6, di ba? Ay, that is 3. Ito lang naman yan, 3. Simula dito hanggang dito, pupunta yan dito. Tapos tataas. So, that is 3 squared plus, ang height niyan is 6 meters. Therefore, this is 6 squared. Meron ba siyang z? Wala. Kasi, nakapantay. Sabi dito kasi sa problem, AB, AC, and AD whose lower ends are in the same horizontal plane. So, nandyan yan sa x-axis. Nakatapat siya. Nakatapat naman. So, yan. So, therefore, pakikuha to. Ilan kaya yan? That is 3 squared plus 6 squared. That is 6.71. That is 6.71. Next, proceed tayo. Tingin lang kayo dito. Isunod natin yung member AC. Sunod natin member AC, square root. Ano ang distance niya? Ano ang x ng member AC nyo? Ito ang point C nyo. Ito. Simula origin hanggang dito sa gitna, 3 pa din yan. That is 3 squared. Plus, ano ang y niyan? Is still 6 pa rin yan. 6 squared plus. Ano ang z value niyan? Z value. Simula origin hanggang dito, this is 3. So, therefore, this is 3 squared. Ayan yung distance niyan. So, paki-compute yan. That is 3 squared plus 6 squared plus 3 squared. That is 7.35. 7.35. Next, kunin natin yung distance AD. Square root. Square root ng ano? Asan yung AD nyo? Ito yung AD nyo. Ito yung point D nyo. Yung x nyo from origin is still 3 pa rin yan. Kasi, nandun yung pinaka-point nyan. 3 squared plus, yung y nyan is still 6 pa rin yan. 6 pa din naman yan, di mababago yan. Pero syempre, yung z nyan is mababago na from this hanggang dito, that is 5. This is 5 squared. So, therefore, pag kinumpit nyo yan, yung distance AD na yan, square root ng 3 squared plus 6 squared plus 5 squared is 8.37. That is 8.37. Proceed. Ano ang next step? Ano kaya ang next step? Ulitan natin to, baka hindi kumasya. So, ulitan natin to mga to. Igilid natin. Yan. Next step, mag-moment na tayo. Kahit saan kayo mag-moment dyan, basta may masolve kayong equation. Unahin natin yung moment, summation ng moment sa y is equal to 0. Pag nag-moment kayo sa y-plane, ito yung y-plane nyo, di ba? Ano yung tatama dyan? Wala. So, therefore, ma-expose lahat yan.
May expose lahat yan. Tatlo ng CX. Ano ba yung may expose dyan? Teka. Ay, hindi. Walang papasok na CY dyan kasi ng y-axis dyan kasi ng mga vertical components dyan kasi nasa y-axis tayo. So, therefore, ang i-consider nyo lang dyan is CX tsaka DX. Ito namang class BX kasi tatama siya dyan sa y-axis nyo. Kaya hindi masasama yan. Ang masasama nyo lang is yung dalawa na yan, DX at tsaka CX. Dito siya iikot na pag ganun. Diba? So, medyo nakakalito siya kasi paano ba explain to? Kailangan malaman nyo kung kailan tatama siya sa plane of moment natin. So, kapag nag-moment tayo sa y-plane, ito yung y-plane natin, di ba? So, definitely, madidisregard lahat ng mga vertical components na yan kasi nasa y-plane tayo. Papasok yung CX tsaka DX kasi dito siya iikot na pa ganyan. Pero ito kasing BX na to, hindi siya pa pwedeng umikot kasi tatama. Di ba? So, I hope nagigets. Medyo nakakalito talaga siya. So, therefore, kapag ka nag-moment tayo, that is 5. Dx is equal to 5, di ba? Kasi 5 to. Tapos, Cx times 3. Ito yun, yung moment arm niya. That is Cx times 3 or 3Cx na lang. 3Cx. So, wala kayong na-solve. Ano nyo lang. I-note nyo lang yan. Equation 1. Next, mag-summation ng forces. Vertical tayo. Try natin kung may masasolve na tayo. Summation ng forces, vertical is equal to 0. Lagyan nga natin na to. Para alam niyo step by step. Summation ng force vertical, lahat ng pataas, is-equate nyo sa lahat ng pababa. Tatlo lang naman yan. So, try natin. Cy dy. That is Cy. Plus dy. Is equal to by. Minasolve ba tayo? Wala. Denote nyo lang to as equation number 2. Next. Ano pa? Meron pa ba tayong pwedeng gawin? Meron pa. Madami pa yan. Mag-moment pa tayo. Hanggang sa may masolve tayo. Summation ng forces horizontal kaya is equal to 0. Yung horizontal, 4 yan. Lahat ng to the right, equate nyo sa lahat ng to the left. Yung mga to the right, that is 1,000. 1,000 lang. That is 1,000. Is equal to lahat ng to the left. So, lahat na yan. That is dx, cx, at saka bx. Cx plus dx plus bx. So, meron na ba tayong na-solve? Wala pa. Equation number 3 ito. Pero actually, pwede nyo nang i-substitute yung equation number 1 dito sa equation number 3 natin. Gawin nyo, i-divide both sides nyo by 5 to. This becomes 5 over 3 dx is equal to cx. Okay? So, pwede nyo na yung gawin ganyan. Okay, next. Mag-proceed tayo, class. Saan pa tayo pwedeng mag-moment tayo sa X or Z, no? Nakapag-moment na tayo sa Y. So, mag-moment tayo sa Z. Summation ng moment sa Z. Summation ng moment sa Z-axis is equal to 0. Pag nag-summation ng moment ka sa Z-axis, ito yon. So, ngayon, ano yung mga tatamang force dyan? So, tatama yung 4 na to. Ang lalabas lang dyan is ito. Ang lalabas lang dyan is, tatama din to. Tatama tong BX nyo. Diba? Ang lalabas, tatama to. Ito, oh. Tatama yan. So, therefore, ang ma-expose lang dyan is dalawa lang. Alisin ko lang. Ang ma-expose lang dyan is dalawa. BY at saka yung 1,000. So, ganun. Ganun yung gawin nyo. Kagaya ng ginawa ko kanina. Diba? Nag-moment tayo sa y-axis.
So, lahat ng vertical forces dyan is, hindi kayo pwede mag-moment dyan kasi pataas yan. Tapos, itong BX na to, tumama din. Di ba? So, yun. I hope nagigets nyo. Is equal to 0. So, ang ma-expose lang dyan is yung BY. That is 6. 6BY. 6BY is equal to 1,000 times 6 din kasi 6 yung height na to. That is 6. So, therefore, BY is equal to 1,000. O, minasolve na tayo, isa. Pagka minasolve na tayong isa, actually, pwede na kayong mag-solve ng force ngayon. Masasolve nyo na yung force AB kasi meron na kayong BY. Solving for force AB, ang formula niyan is FAB. Yung proportional formula natin is equal to distance times BY over Y. Therefore, FAB is equal to anong distance niya ng FAB? 6.71. 6.71 times 1,000 over anong Y nyo? Anong Y nyo sa AB? That is 6. 6, no? Wala na mababago dyan. 6 yan. 6, therefore, FAB is equal to, paki-compute yan, 6.71 times 1,000 over 6. That is 1,118.33. 1,118.33 newtons. And ang direction niyan is FAB. FAB. Anong BY nyo? Compression. That is compression. So, eto na isa. Ilan pa? Dalawa pa. Dalawa pa. So, ngayon, para makuha nyo yung CY, paano kayo makukuha yung CY? Mag-moment tayo sa X. No. Ano bang pinapakuha sa inyo? Force AB, AC, tsaka AD. Mag-moment tayo sa X. Nag-moment na ba tayo sa X? Hindi pa. So, mag-moment na tayo sa X. So, sige, try natin. Ang pinaka-goal nyo kasi dyan is makuha yung mga vertical forces na yan kasi, yung mga vertical reactions na yan, BY, CY, tsaka DY kasi, yan yung magbibigay sa inyo ng force sa mga members na yan. So, sige, mag-moment tayo sa X. Hindi pa tayo nag-moment pala sa X. Summation ng moment sa x-axis is equal to 0. Pagka nag-moment ka sa x-axis, ito yon. So, alin lahat ng tatama dyan? Tatama to. Tatama. Ano pa? Ano pa yung mga tatama dyan? Ito, yung dalawang vertical na yan. Ay, dalawang horizontal. Tatama to. Tatama tong CY. Kasi nasa X siya, hindi siya pwede. Itong DX, hindi rin yan pwede kasi nasa horizontal axis na yan. So, therefore, ang papasok lang dyan is dalawa lang, CY at saka DY. So, sige. Ito kasing 1,000 na to, nasa Y na rin siya. Nakatapat yan, no? So, definitely, ang papasok lang dyan is CY. CY times 3. Anong distance niyan from X? 3, no? 3. 3 is equal to dy. Anong distance niyan? 5. dy times 5. So, solve nyo yung cy. Ilipat nyo yung 3 sa kabila. cy is equal to 5 over 3 dy. 5 over 3 dy. Or, baliktarin nyo. Yung dy naman, isolve nyo. dy is equal to, i-divide both sides nyo to by 5. Tsaka by 5. Maka-cancel yan. So, therefore, that becomes 3 over 5 cy. So, kahit anong gamitin nyo sa dalawa na yan. And then, lastly, ano ba yung mga vertical forces natin? Nag-summation ng forces vertical na ba tayo? Yes, ito equation 2. Using equation 2,
Pagka ginamit yung equation 2, that is cy plus dy is equal to, ano yung by na nakuha nyo? Nakuha nyo na yung kanina, by, ito 1,000. So, medyo mabusisi ito, no? Tapos, i-substitute nyo itong dy na to para masolve nyo yung cy. cy plus 3 over 5 dy is equal to 1,000. Eh, cy pala to, cy. This is cy. Ayan. So, 1 plus, so pag-addin nyo yan, 1 plus 3 over 5, 1 plus 3 over 5, that is 1.6. This becomes 1.6. cy is equal to 1,000. Divide both sides by 1.6. Cancel to. Tsaka to. Therefore, cy is equal to, meron na kayong cy. 1,000 divide 1.6. 625. 625. So, meron na kayong cy. Kapag meron na kayong cy, pwede na kayong mag-solve ng force AC. That is equal to D times cy over y. Yung formula lang ng ano natin, proportion natin. So, therefore, FAC is equal to, anong distance nyo ng AC? Balik kayo sa umpisa, 7.35. Ito, oh. Yan. That is 7.35 times, anong CY nyo? Kakakuha nyo lang 625 over, anong Y nyo? Same naman lahat yan, 6. Hindi naman nababago yan, 6. 6, therefore, FAC is equal to, paki-input sa CalQ, 7.35 times 625 over 6. 765.625. This is 765.625. So, eto yun. FAC. Ayan, isa na lang. Meron na tayong AB, AC, AD na lang. DY. Meron na. Meron na tayong masasolve natin yan. Kung nasolve nyo na itong CY na yan, pwede nyo itong gamitin. So, ang gawin nyo, i-substitute nyo na yung CY nyo. This becomes 3 over 5 times 625. Therefore, dy is equal to, ilan yan? 3 over 5. 3 over 5 ng 625. So, that is 375. That is 375. So, ayan. And pag nakuha nyo na yan, kunin nyo na yung FAD nyo is equal to distance times dy over y. Therefore, FAD, anong distance AD nyo? Ito, 8.37. That is 8.37 times dy. Anong dy nyo? 375 over, anong y nyo? 6. Hindi naman nababago yan. Therefore, FAD is equal to, so medyo mabusisi talaga siya, class. Kaya kailangan nyo ng matinding practice dito para makuha nyo yung concept niya. 523.125. 523.125. Newtons. Newtons ba to? Yes, Newtons yan. Ito pala, Newtons din to, kaso hindi natin nakuha yung direction. Direction ng FAC natin is, anong reaction niya? O, naka-tension yan. Therefore, tension to. Itong isa, FAD. Ito, naka-tension din. Therefore, tension din yan. Therefore, this is also tension. So, ito yun. So, ayan class, ganyan mag-solve ng problems involving equilibrium of concurrent force system in space. So, medyo madugo talaga siya. Pero ang tatandaan nyo ng formula naman is 3 lang. Kaso lang, ang problema is
komplikado yung pagkuha ng moment niyan kasi nakakalito kung saan yung kung alin yung mga forces na tatama. Ang gawin niyo ganito. Ganito lang yung technique niyo, no? Pagka nag-moment kayo sa Y, ano ba yung mga forces na tatama? Hindi, unang-una, hindi po pwede yung mga DY, yung may mga Y, kasi nga, nasa Y-axis na sila. Pangalawa, i-connect nyo yung mga forces na tatama dyan. Kagaya dito, nag-moment ka sa Y, hindi po pwede yung lahat ng may mga Y na yan. So, cancelin nyo na yan. Etong BX, hindi yan pwede kasi tatama yan, no? So, hindi yan pwede. Ano pa? Dahil yung 1,000 na to, hindi rin yan pwede kasi nandito yan, di ba? Tatama rin yan. So, ganun ang technique ng pagmo-moment. Pero sa totoo lang, itong tatlong formula lang yung ginagamit natin. So, ayan, mag-practice kayo class mabuti. I hope hindi kayo naguluhan. Ako medyo nahihirapan ako, magpapakaanis ako, nahihirapan ako dati dito, nag-aaral ako na to. Pero kalaunan, nag-gets ko rin siya nung nag-practice ako nang nag-practice. I hope meron kayo natutunan kahit konti. And, nga pala, yung sinolve ko na to, nasa module nyo din to. Kaya kung gusto nyo aralin ng aralin, is ganito rin yung solution niya na nasa module nyo. Sinolve ko lang ulit. So, I hope meron kayo natutunan. Thank you so much.